Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisa na po natin ng Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Okay, dito natin po makikita talaga na sa mga update ng mga Kim Pao sa ngayon ay marami talagang humahanga sa kanila. Malapit na pong matapos yung kanilang shooting about sa My Love Will Disappear. Si Paolo Avellino dyan ay sobrang sikat niya dyan dahil kasama niya si Kim Chiu at ito ay nagkakaroon na sila ng mga sarili-sarili nilang movie. At hindi lamang po sa movie kundi pagkatapos ng kanilang teleserye o mga movies ngayon, yung mga eksena nila kasi ay nagkakaroon ng mga eksena kung saan po ay maraming sumusubaybay sa kanilang bagong movie sa ngayon. Kahit nag-adjust yung kanilang schedule sa kanilang shooting, ay talagang marami pa rin po ang nag-aabang sa kanila. Sa katunayan po ay medyo nagtatampo ang dalawa sa kanilang mga management or sa network na kung saan in-adjust kasi nila yung kanilang pagsushooting dahil sa gawa ng movie nila Cut din at ang sabi po mas priority ng mga ABS-CBN ang movie ng Cut din dahil gusto po nila na ma-achieve yung tinatawag na sila talaga yung papatok sa industriya pagdating sa shooting at mabenta lahat yung kanilang mga movie or yung kanilang mga tickets. Kasi nga yung dating movie nila Alden Richard at saka si Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye is pumatok po yun sa takilya at syempre sobrang pressure sa kanilang management kung sakaling yung kanilang sunod na movie na Hello Love Again ay medyo malampasan ng Hello Love Goodbye. Kaya ang iniisip ng mga management nila na ito ay ibigay muna sa Cut din at i-adjust muna ang movie or i-adjust muna ang schedule ng Kim Pao sa kanilang movie scene para sa ganun mabenta lahat yung mga ticket ng Hello Love Again. Dahil nga alam naman natin na sa paggawa ng movie is magasto talaga yan. At hindi lamang po magasto kundi pressure din yung aabutin po dyan. Kaya nagpapasalamat po ang management sa tambalan ng Kim Pao at sa kanilang mga direktor din dahil niintindihan po nila ang sistema sa industriya. At kaya nga po sa adjustment na nangyari, maraming nagpapasalamat sa Kim Pao tambalan dahil po dito at mas marami po yung humahanga at naghihintay sa kanilang movie. Dahil sa kanilang mga very humble heart ay pinatunayan lang po nila na kaya po nilang mag-adjust sa lahat pagdating sa showbiz industry. Kaya nga po dito
sa kanilang bagong movie na ginaganap sa mga love scene na ito ay kwan din po to is this movie is very challenging daw sa kanila. Maliban ang Lin lang noon is mas challenging sa kanila yun eh. Pero yung ito kasi, yung movie nila na ito is parang hango din sa Korean style. May pagkahango kako kasi yung What's Wrong with Secretary Kim nila is inabangan din ng mga netizen. At yung Hello Love Disappear na naman nila na movie, hango din to sa Korean style dahil ang original nito is galing din sa mga Koreano ba na actress or actor. Parang kumbaga may iniba lang sila na parang hango lang sa mga Pinoy na style. Pero yung halos lahat ng kanilang mga script ay kinuha po nila sa Korean movie. Pinoy style lang kasi yung kanilang gagawin sa ngayon dahil syempre dapat may originality pa rin ang mga Pinoy pagdating sa movie. Kaya nga itong tambalan na to ay maraming sumusubaybay sa kanila dahil kahit wala pa silang 1 taon or 2 taon ay halos yung kanilang movie is hinahanap at nagustuhan ng mga madlang people. Si Kim Chiu nga kahit nasa after ng shooting niya sa kanyang movie kasama si Paolo Avellino ay pumupunta pa rin po siya sa showtime. At habang nasa showtime siya, nagpapasaya pa rin siya ng mga tao. Ganun po yung schedule ni Kim Chiu pagdating sa kanyang mga karir. At saka si Paolo Avellino naman, dahil may business si Paolo Avellino sa ngayon at bagong bukas, pero hindi pa niya kasi yan in-upload sa kanyang Instagram. Dahil si Paolo Avellino pag may mga blessings na nangyayari sa kanyang buhay, ay hindi po niya yan ina-upload sa Instagram kundi inaasahan lang niya na malaman ng mga ibang tao at kaya lang siya nag-upload pag alam niya ng mga karamihan na. Hindi yung ina-upload niya for the sake na yung gusto niyang ipakilala yung kanyang bagong business. Hindi po. Bihira lang po nag-upload si Paolo Avellino pagdating sa kanyang success sa buhay. At pagdating naman sa kanila ni Kim Chiu, sa kanilang karera, hinahayaan niya lang po na si Kim Chiu po yung mag-upload sa mga ganun na bagay. Kasi nga po, si Kim Chiu naman ang nagdala sa kanilang love team. At kahit sino naman yung ka-love team ni Kimi, ay palagi naman nagtre-trending mga yan at nagbabiral. Kasama na dito si Paolo Avellino. Kaya sa mga netizen po dyan na humahanga sa Kim Pao Tambalan, napaka-proud niyo po dahil kahit ang dami ng tambalan sa showbiz, ay mas minabuti niyo po na manatili sa solid Kim Pao at hindi niyo po iniwan ang tambalan ng Kim Pao dahil sa mga karera nila at sa mga pambabas niya. Kahit ang dami na pong nambabas sa kanila. Tatad kaya sila ng bashers sa ngayon. Pero they just stick in their plan na wag nang pansinin ang mga bashers kasi hindi naman yan nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay ba, kundi nakakasira lang. Saka sa bilang isang artista or nasa isang showbiz, ay natural lamang na nababash sila. Dahil hindi mo pa rin maiiwasan na may mga tao talaga na nag-iisip ng negatibo sa kanila. Okay, dito po tayo, magbasa po tayo ng comment patungkol sa kanila. Isa po ko sa senior citizen from Canada na sumusubaybay sa Kim Pao. Ayan po ay si Madam at nag-comment po siya na isa siya sa mga sumusubaybay sa Kim Pao at nagustuhan daw niya yung mga update natin sa Kim Pao dahil sobrang bait daw ang Kim Pao at iyon ay napusuan niya at nagustuhan niya dahil sa kabaitan ng dalawa. Ang Kim Pao kasi is napaka-bless nila at marami din sa mga netizen po ang nagustuhan ng Kim Pao dahil matulungin kaya sila sa mga staff, kahit sa mga co-actor nila at sa mga iba pa.
Doon po sa Baguio, maraming mga netizen po ang natulungan ng Kim Pao, pero hindi lang kasi nila pinapakita sa SOCMED dahil pag sila kasi tumutulong ay yun po yung isa sa kanila na parang naging habit na kasi nila. At pasalamat po tayo kay Madam na from California na isang senior citizen dahil isa din po siya na tumulong sa Kim Pao at kahit ganun po, nasa malayo po siya, nagbibigay pa rin po ng tulong sa mga fans din ng Kim Pao. Kaya Madam, maraming salamat sa iyong mga tulong. Pagdating sa tulong talaga, dito natin makikita yung kabayanihan ng kapwa nating Pilipino. Ang tulong po ay hindi lang po pera yan, kundi pwede din yung mga advices, mga counseling, or at iba pa. Hindi lamang po pera ang pinag-uusapan sa tulong. Marami pong klaseng tulong ang maibibigay mo sa kapwa mong tao sa mundo. Kaya nga po, dito kay Madam, kahit senior na po siya, ay marami pa rin po siyang natutulungan na tao. Isa daw po siyang nurse sa Canada. At binabahagi din niya po yung kanyang mga mensahe about sa Kim Pao dahil isa siya sa mga magiting na sumusuporta sa Kim Pao. Ang mga inspirational message po ni Madam ay napakaganda at nag-comment po siya sa aking isang vlog na kung saan ay dineklara niya talaga doon isa siyang senior citizen. Sa totoo lang ma'am is marami pong mga senior citizen po ang nag-aabang sa aking mga content at isa na po kayo doon. Kaya wag po kayong mag-skip po sa aking mga ads at panoorin nyo po hanggang umpisa at patapusin nyo po yung aking video. Shout out ko po kayo sa aking mga content at okay lang po ba Madam na kwan pala na pwede kong i-shout out yung pangalan ninyo sa aking mga content para makilala din po kayo ng mga ibang tao po. Kasi paminsan-minsan po kasi hindi po ako nagsha-shout out ng mga pangalan sa mga nagko-comment sa akin dahil nga po sa tinatawag natin ng privacy at kailangan ko din po na mag-ask ng permission sa inyong lahat. Kung sino po yung willing na mag-comment at saka kung willing na i-shoutout po yung pangalan niyo, paki-comment down below lang po para sa ganon is ma-shoutout ko po kayo. At kung may mga YouTube channel din po kayo na kagaya ko, pwede rin po ninyong i-comment yung YouTube channel niyo para lahat po tayo aangat sa buhay po. Sa mga content creator din po dyan na nagko-comment na kagaya ko, pwede nyo pong ilagay yung, wag lang po yung link, yung kahit lang po yung pangalan ng YouTube channel ninyo po. Para sa ganon is lahat po tayo aangat. Kung ano din po yung mga viewers natin or viewers ko ay magiging viewers nyo din po. Sana naman lahat po tayo dito ay magkaisa para lahat po tayo ay maging masaya pagdating sa update natin sa Katden. Okay. Punta na naman po tayo sa aking blind items na kung saan po ay blind items din po ito ng isang sikat na content creator. At ito po ay ayaw kong magbanggit ng pangalan na noted po to make it clear. Ayaw ko po magbanggit ng mga pangalan kung sino itong kung sino itong sikat na content creator na to dahil syempre mahirap na po. Yung sa akin kasi, yung blind items nito ay may isang artista na sobrang sikat sa Willing noon ata. I don't know if basta isa siyang host at ang ex-husband niya is isang foreigner na kung saan ay parang nag-comment ata sa Kim Pao na sinasabi na bakit daw mananatili si Kim Chiu kay Paolo Avellino. Si Paolo Avellino lang naman daw ay isa sa mga artista na hindi marunong magsuporta sa kanyang mga anak. Yan po yung kanyang kinoment. Pero na-screenshot po yung kanyang comment at ang daming nang babas po sa kanya nung nag-comment siya dito.
Marami din yung mga artista na nagalit din sa kanya, kapwa niyang artista, nagalit din sa kanya dahil sa kanyang kinoment dito. At ang daming napaka-negative na comment. Halos 100 ata yung nag-comment sa kanya mismo. Piniin pa ata siya sa account niya mismo. Which is mga senior citizen talaga yung tad-tad na nag-comment. Hindi lang sa senior, ang dami din mga kabataan na yung nag-comment sa kanya. Kaya siya ay, after yung nag-comment siya sa Kim Pao na ganun yung kinoment niya, as in public yun agad siyang nagpa-interview at nagpaliwanag. Pero yung paliwanag niya sa interview niyon is parang hindi klaro kung bakit nag-comment siya ng ganun sa Kim Pao. Wala namang ginawa ang Kim Pao sa kanya. Blind items ko po ay isa siya sa mga host sa Willing noon at naging host din siya sa Showtime at isa siya sa mga komedyante. Ang ex-husband niya is a foreigner. Ang galing niyang komedyante to pero dahil nga dun sa kanyang pambabas sa Kim Pao, siguro yung intention niya naman is yung magsabi siguro naman ng kan, pero yung pagtanggap ng mga supporters sa kanya is hindi. Yung may mali sa kanyang sinabi is normal lang yun dahil nga po opinion yan Free lang po yung opinion dyan. Kaya lahat po niyan is ibibigay na po natin sa kanila. Sa mga kagaya kong content creator dyan, sa mga viewers po natin, wag po ninyong kakalimutan po akong i-subscribe, i-like, at saka i-share din po yung aking content. At isang malaking tulong na po yan kung sakaling i-like niyo po at subscribe niyo po ako. I-hit na din po yung notification bell dahil lahat po tayo ay maging masaya pag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan. Kaya sa mga fans ko din po dyan, maraming salamat sa mga iyong suporta. Lalo't lalo na sa mga senior citizen na gusto na sinashout out ko palagi po. Kaya dito na lang po ang aking content. Maraming salamat po.